Sinumiti na ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga ebidensya laban sa mga opisyal ng gobyerno na manisangkot sa mga katiwalian. Ayon sa payag ng kanyang tanggapan ng mga dokumentong kanilang isinulat ay naglalaman ng mga testimonya, financial records sa di pang mahahalagang papeles na maaring magdulot ng matinding investigasyon. Tiwala si VP Sara na ito ang magiging hakbang upang linisin ang pamahalaan mula sa mga tiwaling opisyal. Samantala naging mainit ang talakayan sa Senado nang ginisa ni Congressman Rodante Marcoleta si Erwin Tulfo kaugnay sa mga anomalya sa programang inilunsad ng dating kalihim ng DSWD. Kwestiyon ni Marcoleta ang mga kakulangan ng transparency at sinabing may mga questionabling alokasyon ng pondo sa ilalim ng pamumuno ni Tulfo. Mahigpit na pinagtanggol ni Tulfo ang kanyang mga aksyon at iginiit na lahat ng ginawang hakbang ay para sa kapakanan ng mga mamamayan. Patuloy naman ang investigasyon ng Senado sa mga aligasyon ng katiwalian. Inaasahan na maglalabas ng desisyon ng mga mambabatas sa mga susunod na linggo upang linawin kung may pananagutan nga ba ang mga inakusahan at kung sino ang mga mananagot sa mga isyong ito. Hinihikayat din ng mga senador ang publiko na manatiling mamatsyag sa mga susunod na kaganapan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. File report, Mr. Secretary, it stands as a fact that you were convicted for counts of libel. Is that correct? Yes, Your Honor. I admit that there was a case, but it was, like I said, in line with my work as a journalist, and it's one of the hazards of the trade, Your Honor, Mr. Chair. Mabasang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na madismaya at magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, American citizen, pwede palang maging congressman at senador only in the Philippines. Kaya pala malakas sumipsip sa mga powerful individual na nasa government. Nag-focus na lang sana siya sa pagiging journalist. Madami naman siyang natutulungan kung journalist siya. Nakalkal tuloy ang baho ni Tulfo. Nagbabayad kaya ng tax sa Amerika kung citizen yan. So hindi yan nagbabayad tax kasi American citizen. American citizen yan si Erwin. Kaya di nakapasa sa appointment niya bilang DSWD Secretary. At bukod pa dyan, dami pala kaso. Only in the Philippines. Mga may kaso, convicted, kakandidato na naman. Sa ibang bansa tulad ng Japan, di pinapayagan may kaso. Yung prime minister nila nag-resign dahil sa honest mistake lang. Pag kilalang taong convicted na, nakakalaya pa, nakakapwesto pa sa gobyerno. Pag mahirap, dinidinig pa lang ang kaso, nakakulong na. Only in the Philippines. Hay nako, huwag nang ipalusot lahat ng mga convicted. Mahiya naman kayo. Kapag ordinaryong mamamayan, kulong agad. Pero kapag sila may special treatment, nasa Congress or Senate pa, public office is a public trust. Yun lang po. Unquote. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan hindi nakapagpigil at isiniwalat mismo ng Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta ang di umano'y pagiging US citizen at mga kasong kinasasangkutan di umano ng mambabatas ng ACT-CIS representative na si Erwin Tulfo. Narito at panoorin ang full video. Honorable Marcoleta, you're now recognized to ask questions. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a follow-up to the question of my colleague, Congressman Malapitan. It's about your being an enlisted personnel of the United States Army for several years, and you have been in active military service stationed in Europe from 1992 to 1996. Correct me if I'm wrong, but to be an enlisted personnel in the U.S. Army, either you are a
citizen by birth, meaning to say you are a U.S. citizen, or you have acquired U.S. citizenship by naturalization, or that you are a lawful permanent resident. Under what circumstances did you, I mean, what is the status of your citizenship when you were enlisted member of the U.S. Army and when you served as an active military service station in Europe, sir? Mr. Chair, with all Yeah. due respect, Congressman. Congressman Marcoleta, I think the good secretary has asked for the executive session with regard to your Okay, question. okay. Maybe And we can- there's another we can, question. jump to another question. My other question, Mr. Secretary, also appears in the report of the commission. This is the PIR, the Profile Investigation Report, because it is indicated here that you were also convicted 4 times in the RTC in Pasay City. Is this still covered by the executive? So it was only on the citizenship. Okay. I can answer that, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please, Mr. Secretary. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct, but it is because of my line of work as a journalist. It's a libel, 4 counts of libel. Same individual, Your Honor, Mr. Chair. What does that exactly mean, Mr. Secretary, if you were convicted 4 times in a case involving a single individual? No, What do you- what it's do you- not for convictions. Actually, it's the count, Your Honor, Mr. Chair, 4 counts of libel that I was convicted by the same individual. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official, actually. And I have my sources and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. And Yes, that's all. that is exactly the point, Mr. Chair. There are 4 counts of libel and you were convicted by the Pasay Court, and on appeal, the Court of Appeals affirmed the conviction all the way up to the Supreme Court. And so, by record, and as it appears in the file report, Mr. Secretary, it stands as a fact that you were convicted for counts of libel. Is that correct? Yes, Your Honor. I admit that there was a case, but it was, like I said, in line with my work as a journalist, and it's one of the hazards of the trade, Your Honor, Mr. Chair. Well, of course, you were precisely convicted because of your work. You are a journalist, but that does not change the situation. You can be convicted either way in any other vocation, but the fact stands that there is a conviction. The problem we're trying to press out here, Mr. Chair, is whether or not his conviction will be an issue in the process of confirmation, because as the Supreme Court enunciated in several cases, Mr. Chair, libel is an offense that involves moral turpitude. And in some other cases disposed by the Supreme Court, there were certain people who were disqualified from holding positions because they have been convicted of crimes involving moral turpitude. This is the dilemma, Mr. Secretary. Of course, I am in support of your confirmation as Secretary of the SWD, and I believe you have just succeeded in proving to our people that you are qualified. But this is a problem that we need to trace out, Mr. Chair. How do we dispose this dilemma before us? Because it is in the report. I couldn't have asked you this question, Mr. Secretary, if it did not appear in the report
submitted to us by the Commission on Appointments. Mr. Chair, thank The you. Majority Leader. Mr. Chair, considering that there was a request and the line of questioning will be tackled within the executive session, since we are a collegial body, we have to tackle this as a group. So may I suggest and reiterate, Mr. Chair, that we proceed for an executive session. Okay, alam po ninyo, sangkatutak po, ito po magandang development para sa atin, no? Kasi yung mga tulpo kasi, alanganin yung tingin dyan ng mga Duterte. Maraming bilib sa mga tulpo. Alam nyo kung bakit tayo bumibilib? Bakit nakakabilib? Tama yung analysis na instant justice. Totoo naman yun, no? Pupunta ka, magsusumbong ka, tatawagan nila yung concern. Ah, sige po, papuntahin nyo dito. Sige po, pasusundan nila sa reporter, no? Instant justice naman talaga, di ba? Tatawag sila kasi may nagreklamo, action na nila. Hindi naman sila mismo yung action eh. Yung mga ahensya eh. Siyempre, dahil takot na mabastos yung mga ahensya, no? Takot na mabastos yung ahensya, tatalima agad. Pero hindi po pwedeng lahat ng tao magreklamo sa iyo. Naging senador, yung Rapi, yung pinakasikat sa kanila. Ginawang extension ng Rapi Tulfo in action yung Senado. Na nakita natin, hindi pala uubra yun. Iba po kasi yung pag-aksyon ng pagtulong sa paisa-isa o paisa-isang grupo kaysa aksyon talaga ng pambuong Pilipinas. Di ba? Yun po yun eh. Wala pong instant justice, lalo na kung senador ka. Kinakailangan yung gumawa ng batas para makalutas kayo ng problema ng Pilipinas. Okay. Ngayon, ito si Erwin, number 1. Di ba? Hindi natin pwede i-deny yan. Putya, Pulse Asia at SWS eh. Talagang ano yan, talagang totoong survey yan. Pero bakit sila number 1? Mahuhusay. Bagamat kitang-kita na natin na dikit yan kay Martin, never po silang umatake ng diretsa sa mga Duterte, di ba? Lagi po sila. Alam niyo po, marami po rito, kaya maraming mga Duterte supporter, di ako diyan makikinig kay Badong. Marami natutulungan tong mga tulpo eh. Bakit hindi ko iboboto to? Naniniwala ako sa 99% na sinasabi nito ni Badong. Pero yung hindi ko iboboto yung mga kursunada ko sa administrasyon, hindi ko paniniwalaan yan si Badong. Katulad nitong mga tulpo, dami na tulungan yan ng DSWD. Bakit hindi ko iboboto? Oh, mga Duterte supporter to ha. May pag-iisip na gano'n. Ang galing nga nila eh. Kasi hindi sila bumibira ng direkta sa Duterte. Ngayon, hindi umubra yung mga young guns. Tignan yung mga diskarte ha. Mga thunders na congressman, atake no? Pati si BP Sara, walang pakundangan sa pag-atake sila eh. Tapos atake naman sa mga press con, yung mga pogit magagandang mga young guns ko no. Atake pa rin, katakot-takot, walang epekto. Sino ba kayo? Sabi siguro ng mga tao. Totoo naman, ang nakakakilala lang sa kanila yung mga constituents nila. Hindi naman sila kilala nationally. Siguro naisip ni Martin, para saan pa nasikat ka kung hindi ka rin naman namin mapapakinabangan sa pag-atake sa mga Duterte. Di ba? Bakit ka ba aanin pa natin kasikatan mo? Magna-number 1 ka senador? Ano tulong mo sa pagbira kay Sara? Ayan po yun. Ngayon po, maganda po to dahil hubara na ng mga pagkukunwari. Wala nang kunwa-kunwari dito. Umatake na. Nakakadalawang araw na tayo, no? Na nakikita na ang ipinang-aatake nila si Tulfo na. Si Erwin Tulfo na mismo. Una, yung sinasabi niya, no? Siya ang nagpapaliwanag ngayon ng impeachment, eh. Siya yung nagpapalutang kasi hindi mapalutang ng young guns, eh. Sino ba yung mga yan? Yun yung unang dating ng mga tao, di ba? Sino ba yung mga young guns na yan? Ano, pakialam naman natin yan. Pero iba na pag Erwin Tulfo na, makikinig yung mga tao. O, pero nakikinig kami at nilantad mo na yung sarili mo na ikaw pala ang pinakamalaking attack dog ni Martin laban kay Sara Duterte. Nag-flex ka na. Imaginein po ninyo, no? Pro-impeachment siya. Siya po ang bukang bibig niya ngayon, impeachment kay BP Sara. Impeach si BP Sara, pinapaliwanag niya. Kasi galit yung mga ano, bakit nyo impeach? Binoto yun ng 32 million. Baka pag si Erwin Tulfo nagsalita, baka mapaniwala nila. Hindi ganun kasikat yung mga tulpo na yan para
ibangga nyo kay Sara Duterte. Ngayon, malalantad kayo. Mga kapatid, naglabas na ng barato si Erwin Tulfo. Pag binoto nyo pa yan, ipinangangalandakan niya impeachment kay BP Sara. Tapos boboto yan. Imagine niyo, boboto yan. Boboto yan laban kay BP Sara. Nakita niyo yung balak nila? Ipapanalo nila yung marami, all-star ka sila, biguin natin tong balak ng mga to. Huwag tayong bumoto diyan sa kapanalig niyan. Kasi pag once na bumoto kayo diyan, para tayong lukulukol dito. Para tayong mga lukuloko. Marami dito, hindi ka namin susundin. Badong, hindi lang nila sinasabing gano'n. Hindi ako mag-i-straight. Kala mo kanila galing yun. Sa vlogger din naman lang galing yan. Usisain nyo muna kung bakit nagsasabing hindi straight yung mga vlogger na yan. Ibig nyo sabihin, mas matalino pa sa mga Duterte ang mga vlogger na yan. Ito ngayon, no? Bagong-bago to. Nakita na natin kung paano niya. Ito naman, bagong anggulo naman. Yung isang sinabi ni Tulfo, kinalat din nila dito sa X. Ewan ko sa ibang social media, kinalat nila. No? Ang sinasabi niya, kaya may panlilin lang tong Erwin Tulfo na to. Kaya daw pinag-uusapan ngayon yung impeachment dahil hindi nanumpa si BP Sara Duterte. Nagalit yung mga congressman. Ngayon lang po hindi nanumpa, September eh. Last year pa nagsasalita na si Franz Castro ng impeachment. September 2024 lang nagsalita, hindi nanumpa eh. Kaya nga hindi nanumpa yan. Bakit kayo may investigasyon kay BP Sara in the first place? Di ba? Yan yung una. Yan yung una niyang panlilin lang. Ito naman ngayon ang pinakakalat nila. Kamara na bastos ni BP Sara. Representative Erwin Tulfo. Ayon sa mambabatas, bagamat ginagalang nila ang pangalawang pangulo at ang tanggapan nito, aminadong nabastos sila at ang komite dahil sa pagtanggi nito na manumpa sa kanilang pagdinig. Sabi ni House Deputy Leader for Communication at Axis Party List, Representative Erwin Tulfo. Imagine niyo, no? Sinabi na yan ng mga ibang congressman eh. Pero walang talab. Kaya ngayon, akala nila may talab pag si Erwin Tulfo na nagsabi. Sinabi na nila tsuwa yan eh. Sinabi na lahat ng mga young guns yan. Walang talab. Kaya ngayon, anin pa yung kasikatan mo. Siguro, puta, kung hindi ka rin lang magsasalita ng laban sa Duterte, anin pa yung kasikatan mo. Yan po yun. Kaya pagkabi nyo, hindi dapat hanap ng mga laban-laban. Kasi marami sa atin, ano na nagagawin natin? Di pa ba tayo pupunta ng Malacanang? Alam niyo po, marunong naman siguro kayo magsuri. Naroon ako sa Liwasang Bonifacio, ilang beses na ako ron. Libo ang nagpupunta ron. Pero libo hindi po makakapagtanggal ng presidente ng people power yung libo. Milyon dapat. Pucha, kung may milyon dun, ako na mismo magtatawag dun. Ano pa ginagawa natin dito? Punta na tayo ron. Kayo naman, no? Sila pa ang nabastos. O, kita nyo? Wala na po sa huwisyo yung mga katulad nito, mga Tulfo na to. Tapos iboboto nyo, dalawang magkapatid pa ngayon. Yari tayo dyan. Iboboto nyo si Totoo naman, ako talaga, totoo. Nagulat ako. Sobrang lakas talaga. Sobrang lakas talaga ng ng lineup ng senatorial. Talagang sobrang lakas kasi halos karamihan naging senador na. Tapos may mga pangalan, yung Binay tsaka kumbaga ito man sa Senado, Binay tsaka Binay, Abalos tsaka Villar. Talagang mga staple na pangalan na yan sa politika ng Pilipinas. In any other administration, landslide yan. Pero dahil ito, ang endorser nyo, si BBM at saka si Martin, di natin dapat iboto yung mga yan. Nakakatakot yung mga utak ng mga yan. Despite sa ginawa sa mga Duterte, alam ninyo, wag nyo pong sabihin, ay wala kaming alam.
Hindi namin alam yung ginagawa kay BP Sara. Despite
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!